Hello mga sukeks! Happy Sunday! Good morning! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung ating silver theme cake. Order to sa akin kahapon. So simulan muna natin sa pag-a-assemble ng ating cake. So ang size ng ating cake ay 8x5. And obviously, ito ay moist chocolate cake with ganache filling. Speaking of ganache filling, meron parang nagtatanong sa akin kahapon doon sa comment section kung ano daw ang ratio or papaturo daw siya kung paano ko ginagawa yung filling. Yung filling ko po kasi ay minsan hindi naman pare-parehas. Tantiameter lang yung ginagawa ko kapag wala na akong time maggawa pa ng filling. Before kasi, ang ginagawa ko sa filling ko ay yung isang buong chocolate na 1 kilogram, yung dark chocolate na berries. Nilalagyan ko lang yun ng 2 all-purpose cream. Ayun, ginagawa ko siyang madamihan. Dati yon. Pero ngayon, hindi na. Kapag meron lang order, saka lang ako gumagawa. Ayun nga, hindi ko na siya mini-measure. Tansya-tansya na lang. Kasi minsan, yung mga customers ay may gustong ibang filling. Minsan naman, nire-request nila caramel, ube. Ang mga ginagamit ko na lang talaga ay yung ready-made na pang filling, yung sa Bakersfield. Yung mga fudge it nila, sobrang sasarap nun. At ayun nga, sa nagtatanong, sana nga ay nasagot ko yung tanong mo and I hope na mapanood mo tong vlog na to. So, mag-proceed na tayo dito sa ating ginagawang cake. So, eto ay, ang theme nito nga, silver. Pero alam nyo yung silver na parang papunta siya sa color gray, yung color ng icing. So, ayan, ang ginawa ko dyan, para ma-achieve ko yung ganyang kulay, naghalo lang ako dyan ng color black and kaunting yellow. Kasi kung black lang yung ilalagay mo sa mismong icing, hindi siya magiging ganyang kakulay, yung parang simento ang kulay ng pagka-gray. So after ko nga siyang malagyan ng kanyang color ng frosting, ayan, naglagay pa ulit ako ng mga icing. Combination siya ng darker gray and hinaluan ko siya ng color white na frosting. Kasi ganyan yung nasa sample design, yung parang gradient yung effect niya. By the way, ang ginamit pala nating frosting dito ay walang iba kundi ang Whip It. And sa brand naman ng ating food coloring, ang ginamit natin dyan ay Chef Master. At ang size naman ng ating board na gamit dyan ay size 12 inches. So yan po ay drum board. Dito naman sa part na to ay magpipaint na tayo ng ating silver dust. So, dito gagamit tayo ng alcohol and i-dilute natin yung ating silver dust. Sa consistency naman ng ating ipipaint na silver dust, dapat ay tansya-tansya lang din. Dapat hindi siya sobrang labnaw and hindi rin siya sobrang lapot. Kasi kapag malabnaw, for sure tutulo yan pababa. Tapos, kapag sobrang lapot naman, pangit siyang ipaint kasi magbubuo-buo siya. After ko magpaint dyan sa edge ng ating cake, yung matitira natin dyan sa pagpipinta ng ating edge ay ilalagay ko din dyan sa cake. So, parang i-scatter ko lang siya dyan gamit ang brush. Wisik-wisik lang. Ayan nga, at hindi ako masyadong natuwa sa aking pagwisik-wisik kasi parang yung iba ay nagkumpulan siya and naipon sa isang area. Pero ayun, nagawa naman ng paraan. Gaganda pa din naman yan mamaya kapag nilagay na natin yung iba pang details. So, etong ating name topper, customize po yan. Pina-customize ko kay Miss Artsy by CA. Sa San Pedro pa siya. Doon kasi talaga ako nagpapagawa kasi ang ganda ng mga gawa niya. And minsan naman kay Miss Cha kapag kaya sa schedule niya. So si Miss Cha din ay taga Binyan. So medyo malayo-layo lang pero carry lang naman. So eto na nga ang final look ng ating cake mga sukeks. Nag-add lang tayo ng mga silver balls. So ayan, 'di ba ang ganda? Thank you so much for watching. Bye!